me, Jesus, my soul in your hand. If you think there's a way, I can try to repay all I've taken from you. Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back. Lord, help me, Jesus. I've wasted, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hands. Lord, help me, Jesus. I've wasted, so help me, Jesus. I know what I am. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayo ay nagkaroon ng privilege na makapagpatuloy tayo sa kanyang salita, no, na ating itong pag-aaralan. At lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nagkaroon ako ng desire sa ganitong ministry, no, to share His Word through live streaming. So sa panahon natin ngayon, napakadali na maabot ang mga tao, no, sa salita ng Diyos katulad ng nitong ating ginagawa through advanced technology na halos kaya na nating abutin, ano, yung nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, maging sa ibang bansa, mga Pilipino, of course, dahil ang ating ang tinatalakay ay in Tagalog, no? So minsan isang araw nagkausap kami ng isang kaibigan, just to share, ano. Kamakailan lang at nabanggit niya na wala akong live streaming last Sunday, no? At nagulat ako dahil isa po pala siya sa mga naghihintay sa aking mga ibinabahagi, no, sa Facebook. So para sa lahat, ipagpaumanhin lang po na dahil last week at halos hanggang ngayon, ako ay hindi ako naging komportable, no, sa aking nararamdaman sa aking physical dahil sinipon ako, namalat ako. Anyway, maraming salamat sa mga kapatid na si Roy, no? Ito ay aking nakausap, aking kaibigan, siya nagtatrabaho sa dinalupihan, ano? Dahil isang encouragement sa akin upang ako ay maging masikap, ano, sa programang ito, no? Sa mga interested sa programang ito, isama ninyo ako sa inyong mga prayers, no? At dalangin natin ito ay makakatulong, no, as a extension of channel, ano, sa mga ibang hindi pa nakarinig sa ebanghelyo. At upang ito ay makatulong hindi lamang sa akin kundi sa bawat isa sa atin na nakaririnig sa mga messages na ito, na tayo ay magkaroon ng paglago, no, ng ating buhay spiritual at kaunawaan sa salita ng katotohanan. Tandaan lang po natin, ang layunin ng programang ito is to share the gospel of the grace of God, no, which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun lamang po ating layunin, at pag-aralan ang salita ng Diyos o ang salita ng katotohanan ng may tamang paghati. So ang layunin ng inyong lingkod ay upang maabot, no, sa mga taong hindi pa nakarinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito yung ating prime pangunahing layunin ng isang mananampalataya, no, to share the gospel, no, yung ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao, no. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng
Calvary, yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Napakasimple lang nung ebanghelyo ng ating ipinapangaral ngayon sa panahon natin ngayon, sapagkat ito ay biyaya lamang. Para sa akin, malaking tulong ang mga comments dahil dito ako tumitingin kung ano ang dapat talakayin sa mga sumusunod na pag-aaral. Ito rin ang paraan upang malaman ko kung saan na ba tayo nakarating o saan ba tayo tutungo sa ating pag-aaral. Baka siyempre pag ang iba nakapagbukas, bagong bukas din sa ating tinatalakay, hindi siya makasakay kumbaga. Kinakailangan kasi sa pag-aaral natin, it is a continuous pag-aaral. Parang ito ay isang series upang malaman natin kung paano yung umpisa. Bago tayo magsisimula sa ating paksa sa araw na ito, gusto kong i-remind ang bawat isa, sino mang sumampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan, that Christ died, buried, and rose again on the third day. Makikita natin yung sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4. Siya ay naligtas at naging bahagi siya sa katawan ni Jesus, ni Kristo. Ang kaligtasan ito ay biyaya lamang at hindi mo ito tinanggap ng may kapalit na paggawa upang ito ay makamtan mo, upang ikaw ay maligtas. Definitely walang bahagi ang buhay ng isang tao doon sa ginawang ng ating Panginoong Yesus doon sa cross. Wala tayong part, wala tayong bahagi doon, hindi tayo makakatulong doon. Isa sa mga mahalagang dapat alamin ng isang mananampalataya ay kung kailan nagsimula ang dispensation of the grace of God. Ito ay isang paksa na maraming katanungan, maraming hindi nagkakaunawaan dito sa mga maraming Kristiyano. And of course, alam ko na mayroong mga taong magtatanong sa bahaging ito, kung kailan na-establish ang body of Christ, sapagkat ito ay susi sa mga dispensational truths in rightly dividing of your scriptures. So, kinakailangan nating makita kung saan simula itong body of Christ. Napakahalaga as part of or the major division of your scripture. Kailangan natin itong makita, masilip sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming mga palagay sa mga Kristiyano kung kailan ito nagsimula. Do wala itong tuwirang sinasabi kung kailan ba ito nagsimula in your scripture. Ang body of Christ, which is the church, ay isang entity that was hidden God since the world began. So nagsimula lamang ito nang si Apostol Pablo ay naligtas at hindi naglaon. Ito ay ipinahayag ni Jesus sa kanya. So, ang pasimula ng dispensation of the grace of God o the church, the body of Christ, ay mahalaga at susi upang makita ng bawat isa ang tamang paghati sa salita ng Diyos. Kung isa-isa alang-alang ng sinuman ang pagitan ng panahon na ito, ay maiiwasan ang halong turo sa mga inihingi ng kautusan at sa biyaya ng Diyos. Kapag hindi natin nakita itong right division na ito ng iyong banal na kasulatan, o kung kailan nagsimula yung body of Christ, nagkakaroon ng tinatawag nilang naghahalong doktrina. So, kailangan natin ang masusing pagsusuri at batay ito dapat sa salita ng Diyos kung kailan nagsimula ang church, the body of Christ. Of course, mayroong simula ang body of Christ. Dapat mong malaman ito ay may beginning, at mayroon, dahil ito ay dispensation, mayroon siyang pasimula at mayroon din siyang hangganan. That's what we call dispensation. Yun ang dispensation, yung panahon. Sa ating pag-aaral,
malaking consideration, no, na makita kung kailan naging bahagi, no, si Pablo. Si Pablo ang pinag-uusapan natin dito at yung body of Christ, the church, sa katawan ni Kristo. Kung kailan ba siya nagsimula? At ang inyong lingkod ay naniniwala, no, that Paul is the first member of the body of Christ. Dito pa lang sa ating pamagat, marami na mga Kristiyano, no, na hindi sila naniniwala that Paul is the first member of the body of Christ. Hindi lahat ng naniniwala sa posisyon na ito sapagkat iba't iba, no, ang pananaw ng mga Kristiyano sa bagay na ito. Lahat ng mga paksa na aking ibinabahagi sa nakaraan ay may kaugnayan sa usaping ito. Kung iyong babalikan ang ating mga topics, ito ay may kaugnayan, napakalaking kaugnayan ito, no? Lahat ay nakasentro dito sa pasimulan ng body of Christ, no? Kaya bago tayo lumayo sa ating paksa ngayon, nais kong makasiguro, no, sa inyong posisyon, sa iyong posisyon mismo, that this body of Christ ay isang misteryo, no? Isang misteryo. And it was first revealed to Paul. Later, hindi naglaon, ito ay progressive, no? O ibig kong sabihin, ang kapahayagan na ito ay progressive. Pagkatapos na siya ay maligtas si Pablo, sa madalit salita, si Pablo ang unang naging miyembro ng body of Christ. Later on, nang siya maligtas, ipinahayag ni Jesus sa kanya, no? So, maraming mga Kristiyano na walang halaga sa kanila kung kailan ba nagsimula, no, ang body of Christ. Dahil wala silang dispensational understanding. So, pagdating sa salita ng Diyos, ang ilan naman, they believe, no, that the church, the body of Christ, was started the moment na si Pablo ay naligtas. Dahil siya ang unang nakarinig patungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. No? Nagkaroon ng iba't ibang pananaw, no, patungkol sa paksang ito. Nagkaroon, no? At nagkaroon ng pagkabahagi, no, sa mga Kristiyano, no, sa usaping ito. May nagsasabi that the body of Christ ay nagsimula, no, ng ipahayag ni Jesus kay Pedro sa Matthew chapter 16. No? Ang iba naman ay nagsimula sa Acts chapter 2 nang bumaba ang Santong Espiritu. No? At ang iba naman ay nagsimula sa Acts chapter 9 nang may encounter ni Jesus si Saul, no, sa daan ng Damasco. Ito ang mga pinaniniwalaan, no, ng mga iba't ibang grupo, no, ng mga Kristiyano. Ang pasimula ng katawan ni Kristo ay isang seryosong paksa sa mga dispensationalist, no, sa paksang dispensationalism. No. Sa ating pag-aaral, kailangan natin suriin, no, ang bawat pananaw batay sa liwanag ng salita ng Diyos. Of course, dahil ito ang ating pinaka basis of all doctrines, no? Supreme basis of all our doctrines. Dahil ang salita ng Diyos ay ito ang ating pinakabatayan, no, sa lahat ng ating mga doktrinang pinag-aaralan. No? Ngayon, bigyan natin ng konting sulyap, no, sa bawat posisyon na nabanggit kanina. No? Una, para sa iba, ang body of Christ ay nagsimula sa Matthew chapter 16. Nang sabihin ni Kristo kay Pedro, upon this rock, I will build my church. Ang sabi ni Jesus. No? Ang sinabing ito ni Jesus during his earthly ministry ay mangyayari pa sa hinaharap. No? Hindi pa nagsimula doon. It will happen in the future. No? Nang sabihin ni Jesus kay Pedro, sa oras na yon, ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kingdom church, which is exclusively sa bansang Israel. No? May mga proselytes, no? Ibig sabihin yung mga Gentiles people na napasama sa kingdom program dahil sila ay yumakap sa Israel at sila ay nagpatuli yumakap sa Diyos ng Israel. At the same time, dahil kailangan ng batas, sila ay nagpatuli din sila. No? Ang mga ito ay nasama sa kingdom program. So, naging bahagi sila ng komunidad ng Israel. Ang pangalawa naman
ay nagsimula ang body of Christ nang bumaba ang Santong Espiritu sa Acts chapter 2 ng araw ng Pentecost. Tandaan natin si Jesus ay nagministeryo exclusively sa bansang Israel. Ang kanyang ministry ay to the circumcision, no? Not uncircumcision. Uncircumcision, ito yung mga heathen, yung mga Gentiles people. So, ang pagpapala naman ng Diyos sa mga hentil, ito ang nagtanong sa akin, paano naman yung mga hentil that time? So, ang pagpapala ng Diyos sa mga hentil ay mapapasa kanila at nakasalalay sa pagtrato nila sa bansang Israel. No? Diba, mayroon siyang pangako kay Abraham? Sabi sa Genesis chapter 12 verse 3, I will bless them that bless thee, sabi niya. And through him, kay Abraham, I will bless all the families in the earth. No? So, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng pamilya, no? Lahat ng pamilyang bansa sa buong mundo. No? After the death and resurrection of Jesus Christ, ang mga little flockers, no, ay patuloy na ipinangaral, no, ang kingdom program na ito, no, para sa Israel. Ibinigay sa kanila ang Great Commission. Tatatandaan niyo yung Great Commission in Matthew chapter 28, 19 and 20, there is a Great Commission na ibinigay sa mga disciples, no? Upang sila ay humayo at magturo, no? Tuturuhan ng lahat ng mga bansa at sila ay kanilang babautismuhan, no? As part of bago sila papasok sa kingdom sa paghahari ng ating Panginoong Hesus, lahat sila ay kailangan tuliin, no? Dahil ito yung bahagi bahagi ng kingdom program, no? At it is part of the law, no? So sila ay hahayo, lahat ng mga bansa, sila ay kanilang babautismo at tuturuan sa lahat ng inutos ng Diyos sa kanila. Upang magawa nila ang provision na ito, upang kanilang matupad, no? Bumaba ang Santong Espiritu sa Acts chapter 2 after the ascension of Jesus Christ, no? For what? To empower them, no? Upang bigyan sila ng kapangyarihan, no? Upang ang Israel ay magawa nila ang kanilang tungkulin to proclaim the gospel, which is the gospel of the kingdom. And I will, sabi niya, and you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And I shall, at sabi niya, sila ay magiging witnesses, no? Saan? Sa Jerusalem, sa Judea. Nakita niyo yung mga sinabi niya, walang part of the Gentiles people in that, sa binanggit nila doon. No? Ang mga little flockers na ito ay ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos. Take note, Iglesia ng Diyos, na inuusig ni Saul nang hindi pa siya naaresto sa daan ng Damasco. Sila ay patuloy na nangaral until Acts chapter 7, subalit hindi tinanggap ng Israel ang layunin ng Diyos para sa kanila, no? To reign with them. Ayaw nilang maghari sa kanila si Jesus. Sa kabila ng extension of mercy ng Diyos sa kanila until Acts chapter 7, they finally rejected, no, the Holy Spirit and killed Stephen. So pinatay nila si Stephen. Ang layunin ito ng Diyos upang itatag ang kanyang kaharian sa bansang Israel. After they fall, no? Nang siyang mahulog ng Israel ay nahulog, ito ay na-postpone, temporarily postponed, no? Pagkatapos na-postponed ang programang ito ng Diyos, ano, sa kanila o sa bansang Israel, ito ay mayroong isang sikreto. Actually, this secret from God since the world began, no? Until Acts chapter 7, it is secret, ano? Ito ay isang misteryo na nakatago sa Diyos mismo in Acts chapter 7, in Ephesians chapter 3, no? Verses 1 to 9. After that, nang mapuspon ang layunin ng Diyos, ang programa ng Israel ay nahinto. naligtas si Apostol Pablo, no? O si Saul, no?
siya ay hindi naglaon nang siya ay after he got saved, si Saul, ang sikretong ito ay ipinahayag, no, sa kanya, no, which is the dispensation of the grace of God. Ito yung mystery of the fellowship into one body or in the same body. Ito yung fellowship. Ito yung mystery, no? That itong body na ito between the Jews and the Gentiles, no? Kung titignan natin at balikan ang ating pag-aaral sa nakaraan, no, ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel, sa bansang ito, no, sa bansang Israel, sa kanyang piniling bayan, sila ay hiniwalay, no, at binigyan ng tanda, no, ng pagtutuli, no. So ito yung kanyang sila ay nahulog, no. Dapat sila ay kanyang gagawin mga saserdoteng priesthood, no, or kingdom priesthoods sa kaharian ng ating Panginoong Yesus, no. Subalit nang sila ay nahulog o mahulog, as I told you while ago, sila ay na-stop, ano, o temporarily na postpone ang layunin ng Diyos na ito, no. So ang dating layunin o ang dating pakikitungo ng Diyos na nasa ilalim ng kautusan, dahil ang Israel, ang kanyang pakikitungo ng Diyos sa Israel ay nasa ilalim ng kautusan. Ito ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya, no? Before, they are under the law, no? Subalit nang ito ay nahinto at nagkaroon ng bagong dispensation, which is the dispensation of the grace of God, wala na sa ilalim ng kautusan, no? Nawala din ang pagitan sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo, which is under the law, they are circumcised, no? At Gentiles, wala sa ilalim ng kautusan, sila ang tinawag na uncircumcision, no? O hidden, no? Ang tinutukoy sa mystery of the fellowship is referring to the body of Christ in Ephesians chapter 3, verses 1 to 9. Sa pasimula pa lamang ng entity na ito o itong kapulungan na ito, ito ay isang misteryo hanggang ang Israel ay nahulog sa Acts chapter 7. Simula pa nung una, no? Ito ay isang sikreto na hindi pinakita ng Diyos, no? Pagkatapos maligtas si Saul, ipinahayag ito ni Jesus sa kanya, no? Kasamang ipinahayag ni Jesus kay Saul ang mga tuntunin para sa body of Christ. Saan? Sa kanyang mga sulat na ipinahayag ni Jesus from Romans to Philemon, no? Ito yung mga tuntunin, ito yung mga, nandito yung mga pakikitungo ng Diyos sa body of Christ sa mga sulat ni Apostol Pablo, no? Kung titignan mo yung right division of the Word of God, from Romans to Philemon, dito nangungusap ang Diyos sa body of Christ. Ang ibig sabihin ba na yung mga previous and in future aklat na naisulat sa mga propeta at sa mga ibang disipulo ay wala nang halaga sa body of Christ? Hindi po ganun ang itinuturo ng Bible, no? Lahat ng mga naisulat in the past, ito ay for our learning, no? Not for doctrine. It is for our learning, sa ating ikatututo, no? Hindi sa pagtuturo, no? Ito ang subalit tandaan natin that lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo, kahit ito ay naka-address sa body of Christ, actually hindi naman lahat naka-address sa body of Christ. Kailangan natin itong hatiin ng tama, no? Dahil ito ay mga katotohanan din, ano? As part of the word of truth, kailangan din natin itong hatiin, ano, ng tama sa ating pag-aaral, no? So personally, nakita ko sa salita ng Diyos na si Pablo ay hindi lamang iisang grupo, no, ang kanyang kausap, no, o ang kanyang kinausap, no, sa kanyang mga sulat. Ayon sa kanyang mga sulat, no. So kailangan din natin itong isaalang-alang
kung sino ang kanyang mga kausap sa kanyang mga sulat. So napakalaga, no? Yung kanino ba naka-address, sino ba kanyang kausap. Hindi yung kukunin natin at pag nakita natin and then right there and there, i-apply natin sa ating buhay, which is hindi naman ito dispensational, no? I mean, mayroong mga nagtuturo, nandyan sa scripture, so scriptural, but not dispensational. So, ibig sabihin, pag sinabi natin dispensational, there is a definite instruction for every dispensation. From the beginning until the end of time, no? There is a dispensation, no? Na tamang instruction ng Diyos sa bawat grupo na tao na bubuhay sa iba't ibang panahon. Hebrew chapter 1 verse 1. No? Tayong lahat na nag-aaral sa salita ng Diyos ay mayroon kanya-kanyang sariling opinion. No? Of course, di lahat tayo pare-parehas ang opinion pagdating sa salita ng Diyos. Subalit, lahat tayo ay may sariling obligasyon. Remember that. May sarili tayong obligasyon to study, no? The word of truth. Nobody is responsible sa iyo o sa akin, no? For sa salita ng Diyos. Hindi ko obligasyon, no? Wala akong obligasyon sa iyo. My obligation is to share the word of God. Ang sabi sa Romans chapter 14 verse 5, let every man be fully persuaded in his own mind, no? Kailangan ng bawat isa na magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Walang sino man ang makapagsasabi na nananakita na niyang lahat, no? Ang ukol sa salita ng Diyos. Kung minsan nagsasalita yung iba, ang akala nila na sila na lang ang tama. Walang makakapagsabi, no? Kung sino man na walang makapagsabi na nakita na niya lahat, ano? Yung mga malalalim na bagay sa salita ng Diyos, no? Hindi natin pwedeng sabihin katulad ng sabi ko yung SM, no? Sabi niya, we've got it all for you. Sabi niya, di ba? Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago, no? Lahat ng ating katanungan ay kaya nitong sagutin, no? Kahit na anong pananaw, no? Ang nasa atin, nasa iyon, nasa ibang tao, lahat ng mga scholars, no? O lahat ng mga commentaries, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago at mananatiling katotohanan, ano? Hindi yon magbabago kahit sino pang tao na magbabahagi ng kanyang salita. So, ikaw, obligasyon mo na suriin, ano? Search the scripture, ano? Ikaw mismo to study the word of truth, no? Sabi nga, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Sabi niya, rightly dividing the word of truth. Tanong, are you studying the word of truth in proper way by rightly dividing the word of, rightly dividing it, no? So, sa 1 Timothy chapter 1, verses 12 and 13, sa verse 12, aking basahin, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, no? Putting me in the ministry. Nagpapasalamat si Pablo sa Panginoon dahil siya ay inilagay sa isang ministeryo. Makikita natin ang katapatan ng isang tao batay sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Si Paul, nung hindi pa siya mananampalataya, ay meron siyang tungkulin. To defend, no? The traditional belief, no? Sa banal na kasulatan, because they are under the law, no? Nakikita natin ang katapatan niya sa pagtupad ng kanyang tungkulin at alam ni Pablo na ang kanyang ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kaya siya masigasig. Saan siya masigasig? Saan siya nagiging faithful at masigasig? Verse 13, sabi niya rito, who was before a blasphemer, no? And a persecutor and injurious, but I obtained, sabi niya, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ito yung sinabi ni Paul. Sa talatang ito, ating mababasa na si Pablo ay naging mamumusong, ano? Parang yung blasphemer, no? Manguusig at mapangalipusta, no?
Siya ay naging kalaban ng Diyos, higit sa kanilang lahat. Ang sabi niya, higit siya sa lahat. Matindi, si Pablo. Nagawa niya ito ng may kasigasigan, zeal, dahil siya ay ignorante sa kanyang paniniwala. Pwede kang maging zealous maging masigasig sa iyong dinadalang pananampalataya. Even ito tama. Handa nilang ipagpatayan. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 14. Ang kasaganaan ng biyaya, ito ay nasa pananampalataya at pag-ibig ni Kristo. Verse 15. This is a faithful saying, sabi niya, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So inamin ni Pablo ngayon dito na is a chief sinners. Verse 16, tingnan niyo yung verse 16. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first, sabi niya, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Isa sa mga binahagi ko sa nakaraan, at may nag-comment sa akin tungkol sa talatang ito, hindi siya sang-ayon that this verse 16 ay hindi siya sang-ayon that this verse ay ay hindi ibig sabihin na tumutukoy ito na si Pablo ang unang tinawag sa body of Christ as a pattern. Sa talatang ito, maraming nagkiklaim that Paul is the first member of the body of Christ as a pattern. Pero hindi pa dito. Hindi pa dito. Tama siya, Dahil hindi ito tumutukoy kay Pablo regarding the body of Christ that is the first member of the body of Christ. In 1 Timothy chapter 1 verse 16, hindi yun, Ang talatang ito ay hindi tinutukoy na si Pablo ang unang naging miyembro ng body of Christ. Sa talatang iyon, subalit hindi ibig sabihin, si Pablo ay hindi ang unang miyembro ng katawan ni Kristo. The main context sa talatang ito is to show them all the long suffering of the Lord Jesus Christ. Ipinakita dito sa talata na kahit gaano kasama ang isang tao, katulad ni Apostle Paul, siya ay ginawa pa din siyang pattern sa mga susunod na mananampalataya kay Jesus sa buhay na walang hanggan. At hindi sa talatang ito na nagpapatunay na si Pablo ang unang miyembro sa katawan ni Kristo. Maraming naniniwala na si Pablo ay naligtas sa Acts chapter 9, So, natalakay natin kanina that the church was started, nang sabihin ni Jesus Christ in Matthew chapter 16 kay Peter, Ang iba naman, Acts chapter 2, ang iba naman sa Acts chapter 9. So ating tinatalakay ngayon kung saan ba nagsimula ang church, the body of Christ, So ang iba, matagal na daw yung church. But ang tinatanong ko, kailan nagsimula, At sa talatang ito, naniniwala ang marami sa Acts chapter 9, dito nagsimula ang body of Christ dahil sa kanya unang ipinahayag, ang misteryo ito pagkatapos na siya ay maligtas. So, ang pananaw dito, Acts chapter 9, nagsimula si Pablo ay naligtas, at the same time, sa kanya ni-reveal yung body of Christ because it is a sacred entity. Pagkatapos na naligtas si Paul, ayon sa Ephesians chapter 3, siya ang unang tumanggap, ng misteryong ito na ipinahayag ni Kristo. So ito ang nais kong alamin ngayon sa Acts chapter 9 and so on. Ito ay ating tuloy-tuloy na aalamin. Hindi lamang sa Acts chapter 9 kung saan ba nagsimula yung body of Christ. Malinaw na sinasabi dito, nagsimula ang katawan ni Kristo pagkatapos nang siya ay maligtas. Of course, pagkatapos siya ay maligtas. Sa Acts chapter 9 natin sisiyasatin, titignan, aalamin
kung makikita natin dito, yung dispensation of the grace of God na inireveal ni Apostol o ni Christ sa kanya, no? Ang biyaya ng kaligtasan. In verse 1, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. No? Sa verse 1 ito, went unto the high priest. So, makita natin sa talata, malinaw na ayon sa talata, si Pablo ay sumisiklabo, no, ang kanyang pagbabanta, no, sa pagpatay laban sa mga disipulo ng ating Panginoon during those days, no, after the death of Stephen. No? So, in chapter 9 yun, no? And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, ano, walang pinipili, he might bring them bound unto Jerusalem. So, hinahanap niya, humihingi siya ng sulat mula sa punong saserdote, ano? Kung sino man ang kanyang mahuli, ano, babae, lalaki, sa mga sinagoga, sila ay kanilang ikukulong sa kanyang paglalakbay, ano, malapit sa Damascus. Actually, siya ay inaresto, no, ng ating Panginoon nang siya ay naglalakbay dun sa Damascus. Sa puntong ito, he was arrested, no? At ginamit ko itong word na arrest o arrested dahil si Pablo ay hindi pa ito naligtas that time. Hindi pa siya ligtas, no? Ito ang ating tignan, no? Dahil ang biyaya ng kaligtasan para sa body of Christ, maging sa puntong ito, ay wala pang nakakaalam. Wala pang nakakaalam. Makikita natin dito ang plano ng truing God kay Pablo at gagawin nila kung ano man ang nais nilang gawin sa kanya. No? Nais kong makita natin na si Pablo ay wala siyang pagpipilian. No? Wala. No choice. Wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa Diyos na sa kanyang ipinagagawa sa kanya. No? Ang una nating makikita dito ay ang God's timing. Galatians chapter 1 verse 15. But when it pleased God, no, nung ang Diyos ay natuwa, no, or siya ay naluwalhati, no, natuwa, no, who separated me. Siya ay iniwalay. Si Pablo ang tinutukoy dito, ang Diyos ang nag-separate sa kanya from my mother's womb. Sa kanya sinapupunan, ano? And called me by His grace. Take note, no? This grace is not about salvation. No? It is not by salvation by grace. Dahil hindi pa ito ang biyaya ng kaligtasan na ipapahayag, ano, ni Jesus sa kanya that time. No? Ang ibig sabihin ng grace na ito ay katulad ng si Noah, no? Nung after the flood, no? Ay makasumpong ng biyaya sa Diyos, no? Sa Genesis chapter 6 verse 8. Si Saul of Tarsus found grace in the sight of the Lord. Nakakita siya ng biyaya, no? In the road of Damascus, no? Ang Diyos ay nagtakda ng isang tiyak na panahon, no? Sa kasaysayan upang siya ay ihiwalay si Pablo. Separated, no? Para sa isang gawain na itinalaga siya, no? Ito ay para sa kanya, no? Exclusively para sa kanya. Sa ibang talata, that this mother's womb was Jerusalem. Ito palang mother's womb ay ang Jerusalem, no? In Galatians chapter 2 verse 24, chapter 4 verse 26, aking basahin, but Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Jerusalem, which is above, is free, the mother of us all. Ano yung mother of us all? Tayo ba lahat dito kasama? Of course, hindi, no? It means siya ay hiniwalay, no, mula sa kanyang pambansang rehiyon, national religion. No? Makikita natin sa talatang ito ang sinasabing mothers of Paul here is Jerusalem. Siyempre, ito ay
May katotohanan lamang kung kanino, no? Of course. Kung kanino ito sinasabi, no? At ito hindi para sa mga Gentiles, no? Jerusalem is separated by the law at paghatol o represented by the law at paghatol sa mga hindi sumunod nito. Ang maganda nito, dito, ang Diyos mismo ang naglagay ng specific time para arestuhin si Saul of Tarsus na bahagi dito ang isa sa mga membro ng Trojan God, no? Membro, no? He set the time when it pleased God, no? Paul was called by God, no? Ang Diyos Ama, siyang nag-set ng time, no? Now, ang susunod na, so nung tawagin si Paul, ano? Sabi niya rito, but when it pleased God, sabi niya, siya tinawag doon, ano? So, ngayon, now, ang susunod na bahagi sa pagtawag na ito kay Saul ay ang Panginoong Hesus naman, ano? Yung una, ang Diyos naman, no? Dito, in verse 3, and as he journeyed, chapter 9 of Acts, no? He came near Damascus, and suddenly there shone round about him a light from heaven. Sa kanyang paglalakad, nakita natin na malapit sa Damascus, pagdakay ay may nagliwanag sa kanyang paligid. Verse 4, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? So talatang ito, makikita natin si Jesus ay nangusap kay Saul, no? Sa pangyayaring ito, marami ang gumagawa o ginagaya o ginagawang paraan na ganito sila kinausap ng Diyos, gaya ng nangyari kay Saul, no? Kay Saul. May nagpapatutuo na ang Diyos ay nangusap sa kanila nang sila ay naligtas. Kung minsan ang isip natin, no, ng tao, no, ay mahina sa mga imahinasyon, ano, sa pag-iisip, na naririnig o nakikita nito at hindi naman, ano, at hindi naman. Ito ay, ewan ko, mga Pilipino, no, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga superstitious belief, no. Kahit di natin nakikita, nakikreate tayo na something, no, para bang iyon ang ating nakikita, no. So, para bang nangungusap sa atin, ano. So, maging ang insekto, minsan napagkakamalian, ano, akala na binibisit tayo ng mga mahal natin sa buhay, ano. That is not scriptural, ano. So, and he said, verse 5, and he said, Who art thou, Lord? Sabi ni Apostol, o sabi ni Saul, sino ka, Panginoon? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Sabi ni Saul, sino kayo, Panginoon? Sabi niya, sumagot ang ating Panginoon, ano? Ako si Jesus na yung inuusig, ano? Mahirap para sa iyo ang sumipa sa matulis na bagay. Actually, ito ay isang rebuke, ano, kay Saul sa kanyang mga ginagawa, no? Sa mga kanyang pagpatay, paghabol, pag-uusig sa mga little flockers, sa mga Jewish believers, ano? So, and he trembling, verse 6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ang aking dapat gawin? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Si Saul ay nanginginig, ano, maraming takot at nagtataka at tinanong ang Panginoon kung ano ang kanyang dapat gawin. Sabi ng Panginoon, magtindig ka at pumunta sa bayan at sabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Sa talatang ito ay malinaw na it is a progressive, no, ang kanyang kapahayagan, no. Progressive revelation, hindi nang siya ay maligtas o nang siya ay inaresto dun sa Damasco, no. Hindi kaagad-agad na sinabi ng Diyos ang lahat ng dapat niyang gawin, no. Galatians chapter 1 verses 15 to 16, balikan natin ito, no. Verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, sabi niya rito, and called me by His grace. Bakit siya hiniwalay? Bakit siya hiniwalay? Verse 16, tingnan niyo ito.
to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Dito ay pinakilala ng Diyos Ama, no? Kung sino si Jesus Christ sa Kanya. Tandaan natin, si Pablo ay wala pang kapahayagan, no? Hanggang dito tungkol sa misteryo ng biyaya ng kaligtasan. But take note, hindi ko sinasabi na si Jesus Christ o si Pablo, hindi na siya yung kauna-unahang tumanggap, no? Kapahayagan, no? Sa dispensation of the grace of God. Siya ang una, no? Tinitignan lang natin sa ating patuloy na pagtalakay, even after this message and so on, ano? Titignan natin, ano? So, wala pa itong kapahayagan mula sa verse na ito hanggang dito, no? Tungkol sa misteryo ng biyaya ng kaligtasan, or the mystery of the fellowship, referring to the Jews and Gentiles. Ito ang one body, o in the same body. Sa mga oras na iyon, wala pang kapahayagan si Jesus, no, tungkol sa misteryo na nakatago sa Diyos. Ang kapahayagang ito ni Jesus kay Pablo ay mababasa sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. Napakaraming mga mananampalataya na hindi nakikita itong mga talatang ito. Which is, para sa akin, malinaw naman itong binabanggit, no? So, ating basahin, no? In verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God." Tinutukoy niya rito, the context is about the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, sabi niya. Binigay sa akin sa kagagaling ninyo, sabi niya, no? Ang dispensation na ito ay nagsimula pagkatapos ng Israel ay nahulog sa Acts chapter 7. Tandaan natin to. Nagbago ang layunin ng Diyos o ang pakikitungo ng Diyos sa tao. That time, exclusively dealing with Israel, and the blessing for, tandaan natin, Gentiles is depend sa kanilang treatment sa mga Hudyong pinili ng Diyos, ano? Verse 3, "How that by revelation," by revelation, na pagpapahayag ng ating Panginoon Jesus, He made known unto me the mystery. Tingnan niyo ito, no? Malinaw, di ba? Ang Panginoon Jesus, ipinahayag niya kay Pablo unto me the mystery, no? What is this mystery? As I wrote upon in few words. Ang misteryo na ito ay ipinahayag sa kanya. Tandaan natin ang isang misteryo ay, hindi na sikreto pagkatapos na nahayag. Pagkatapos na nahayag, to me, sabi niya, after that, hindi na sikreto yon dahil mayroong nang nakakalam na iba. That is no longer secret. Whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. We need to read, no? Sabi niya, when ye read. Alin ang read? Yung mga sulat, no? Na ibinigay ni Jesus Christ kay Paul. When ye read, you may understand my knowledge. Yung aking knowledge. Kaya nga, consider, sabi niya rito, na mamaya, no? We need to read and study the Word of God, no? Kailangan nating pakinggan or consider, no, ang sinasabi ni Pablo upang bigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. Alam niyo kung bakit hindi nagkakaroon ng kaunawaan? Even me, kung hindi ko gagawin, no, yung considering yung sinasabi ni Pablo, no? Ang sabi niya sa Timothy chapter 2 verse 7, "Consider what I say, and the Lord shall give thee understanding." Meron akong specific paksa, no? Topic lang ating tinalakay. Consider Paul
what he says. Yun ang pamagat. In verse 5, Ephesians chapter 3, verse 5, which in other ages, diba, was not made known unto the sons of men. See, tignan nyo, which in other ages was not made known. Hindi ito ipinaalam, no? In other ages unto the sons of men. Sabi niya, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. After Paul, pagkatapos na ipinahayag kay Pablo, ganoon din sa mga ibang apostol at propeta. Nakita na natin sa unang mga talata. Verse 6, that the Gentiles, and this is the mystery, should be fellow heirs and of the same body, in the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. Ang mga hentil ay naging kabahagi sa pangako in the same body. That is the body of Christ. Meron ba bang ibang body na tinutukoy dito? The body of Christ. Wherefore, I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. 8, verse 8, unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, and to make all men see. Ang kanyang layunin, and to make all men see. Lahat. No? Jew, Gentiles, dahil nagbago na nga di ba? Which is the fellowship of the mystery. Yun ang fellowship of the mystery between the Jews and the Gentiles, which from the beginning of the world, since the beginning of the world, had been hid in God, who created all these things by Jesus Christ. Malinaw ito ay nakatago. Ine-reveal kay Paul. Tandaan natin itong pahayag ni Jesus. Tungkol sa misteryo na ito ay hindi nangyari sa Acts chapter 9. Hindi nangyari ito sa Acts chapter 9. Hindi ito tinanggap ni Pablo, no? Sa Acts chapter 9 sa panahon na yon. Ang nalalaman kay Pablo ay ang kanyang pag-uusig, no? Sa mga mananampalataya in chapter 9. Nakikita niyo yung verse sa beginning? Siya inuusig, nangihingi pa ng sulat sa Damasco, no? Sa saserdote. Ayon sa talatang chapter 6 o verse 6, so sabi niya rito, what will thou have me to do? Sabi niya. In verse 6, chapter 9, verse 6, and the Lord said unto him, sabi ni Lord, arise, sabi niya, go into the city. Hindi niya ito sinabi na gawin mo ang sinabi ko sa iyo, subalit ang sinabi niya, and it shall be told thee what thou must do. Doon, sasabihin kung anong gagawin mo. Hindi pa niya sinabi ni Jesus Christ. There is a progressive, no? Revelation, no? Kung ito ang pattern ng sino mang sumasampalataya sa panahon natin ngayon, take note, sa ating panahon, ito, no? Tatanungin din ba natin ang Panginoong Yesus saan tayo pupunta? If your pattern of salvation today, kagaya ni Saul, when he encountered Jesus Christ, tatanungin ba natin si Lord na saan ba ako, Panginoon, saan tayo pupunta? At sasabihin sa Kanya kung ano ang gagawin. Sasabihin ni Jesus Christ sa atin kung ano ba ang Kanya dapat na gawin. Ang ibig sabihin nito, nang sabihin ni Jesus kay Pablo, ang bagay na ito, wala siyang magagawa, no? Kung hindi sumunod sa inuutos sa Kanya ng Panginoon. Para hindi tayo maligaw, ang ating layunin sa ating pag-aaral na ito palang pasimula, no? About kung saan nagsimula, no? Ang body of Christ. So, ang ating layunin sa paksang ito ay para hindi tayo maligaw upang makita kung kailan naipahayag kay Pablo ang dispensation of the grace of God. Ang iba, mayroong mga silang pananaw, subalit wala silang support ng banal na kasulatan. No? And the men, verse 7, and the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
may kasama si Paul, ang mga kasama niya ay hindi makapagsalita, no? May naririnig silang boses pero wala silang nakikitang tao. Verse 8, and Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. Si Pablo, binuksan niya kanyang mga mata. Wala siyang makita. Temporary siya ay, ibig sabihin, nabulag siya, no? But they led him by the hand and brought him, no, into Damascus. So, bumangon si Saul, bumangon siya at nabuksan ang kanyang mga mata ay hindi siya nakakakita, no? At inakay siya papuntang Damasco. And he was 3 days without sight and neither did it nor drink. Sa mga pangyayaring ito, nagkaroon kaya ng oras upang magnilay si Apostol Pablo sa mga pinagagawa niya, no? Sa mga mananampalataya during the days of the Lord, no? After the death of Christ, they're preaching from Acts chapter 1 to chapter 8, no? Paul continuously in 9 persecuting hindi yung church, the body of Christ. He is continuously persecuting the little flockers na naging bahagi ng Church of God, no? Alam ni Pablo ang lahat ng mga nangyayari sa Jerusalem, ang mga miracles ni Christ, ang kanyang muling pagkabuhay. Alam niya ang tungkol sa Pentecost, ng mga aral si Apostol Pablo kung paano naligtas yung 3,000, and then hindi nagtagal yung 5,000. As a Pharisee of the Pharisees, si Pablo ay alam niya ang mga pangyayari during the Pentecost dahil ito yung kanyang mga tinututukan, no? Siya ay mahigpit sa kautusan, no? Ngayon, ayon sa talata, he was blind for 3 days. Ito ba ang pattern na tayo is this the pattern? Na tayo ay naligtas katulad ni Pablo pagkatapos na maligtas sila ay mabubulag ng 3 araw? Is this our pattern? As Paul, sabi niya, that in me first, sabi niya, siya ay naging pattern, no? Until verse 9, siya ay naligtas at siya ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, no? Wala tayong makikita, no, na si Pablo until verse 9 siya ay naligtas. Verse 10, and there was a certain disciple, o kapag nakita natin yung certain disciple, ang language na ito ay tumitingin, ano, sa isang kingdom saints. Kailangan alam din natin yung mga languages in Scripture, no? Tinalakayin ko na ito sa nakaraan, no? Kung tuloy-tuloy tayong sumusubaybay sa ating mga topics, hindi madaling unawain itong ating tinatalakay, ano? Ang mga mananampalatayang ito ay nakarinig ng pangangaral ni Jesus at sila ay sumampalataya or kay Pedro sa kanyang pangangaral. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, behold, I am here, Lord, sabi ni Ananias. And the Lord said unto him, arise, sabi niya, and go into the streets which is called Straight, and inquire in the house of Judas, no, for one called Saul. Nandun si Saul, no, of Tarsus, for behold, he prayeth. Nananalangin si Paul ngayon, ano? So, dito lang, kita natin si Paul is praying, no? Alam ng Panginoon kung nasaan si Pablo. Nananalangin doon siya sa isang street, which is called Straight. Pati ang kanyang tirahan, ang exact address, alam ng Diyos, no? There is no hid sa Diyos, no? Sa Panginoong Yesus, walang nakatago, no? Alam niya ang lahat, no? Yung sikreto, alam niya, no? Na walang nakakaalam, pero ipinaalam kay Paul. At sinabi ni Jesus kay Ananias, kung ano ang kanyang ginagawa, siya ay nananalangin. Verse 12, and hath seen in a vision a man named Ananias coming in, no? So, and putting his hand on him that he might receive his sight. Then Ananias answered, sabi niya, Lord,
I have heard by many of this man, sabi niya. Taong ito, nakakatakot si Pablo. How much evil he had done to the saints at Jerusalem. Until chapter 9, yet he persecuting the church, no? Or not church, persecuting the believers, no? Persecuting the little flockers or the church of God, no? And he had authority. Meron na siya ngayong kapangyarihan, no? O from the chief priest to bind all that call on the name, that call on thy name, sa ating Panginoong Yesus. No, kausap nito, nagsasalita dito si Ananias. Sinasabi niya kay Jesus. Nagko-complain siya, no? Mayroong complaint siya dito si Ananias, and it is a legitimate complaint. Alam ng mga little flockers, si Ananias is belong to the little flockers. Ang tungkol kay Saul, kung paano niya pinag-uusig ang mga ito, subalit ng Panginoon ay kanyang pinakalma, no? Itong si Ananias. Verse 15, but the Lord said unto him, go thy way. Sabi niya, inutos ko, punta ka. For he is a chosen vessel. Saul is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ang talatang ito ay ginagamit ng mga Calvinism. By the way, ang mga Calvinism to support their claim, no? Ang turo sa Calvinism is total depravity of men. Walang kakayahan na ang tao, no? Para iligtas niya ang kanyang sarili. Wala. Which is right, no? Total depravity of men. Walang kakayahan, no? O unconditional election, no? Ibig sabihin, pag pinili ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Walang condition sa pagpili, no? Limited election. Ibig sabihin, yung limited election, there are certain saved people. Alam na niya ng Diyos, no? Of course, alam na niya yung maliligtas. But sa kanya, hindi ito yung ligtas, no? Pinili niya, no? Yung tinatawag niyang limitado, no? Ang kanyang hindi sa lahat, no? Hindi sa lahat. Lahat, no? Irresistible grace. Irresistible grace. Hindi kayang sawayin ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang tanggihan. Ibig sabihin, mayroon lamang pinili ang Diyos at sila lamang ang maliligtas at wala kang magagawa. Hindi ganito ang nakikita ko sa salita ng Diyos. Hindi ganito. No? Marami akong kilala, no? Meron silang, ito yung kanilang pinangahawakan. No? They are Calvinism. Tandaan, ang account na ito, sa Acts chapter 9 ay hindi tungkol sa kaligtasan ni Pablo. Kundi ito ay tungkol sa kanyang pag-aresto sa kanya ng ating Panginoon Hesus. Kung ang pangyayaring ito ay kay Pablo ang naging paraan, ano? Ito yung naging paraan mo kung paano ka naligtas sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, wala kang pagkakaiba sa mga Calvinist, no? Sa mga Calvinist, no? Kanilang claim for doctrine of salvation. Sa talatang ating nabasa, he is a chosen vessel unto me. So, maging sa puntong ito ng Acts chapter 9, si Saul is still not saved, but he just arrested, no? Wala siyang nakikita dahil siya ay bulag. Kaya hanggang sa talatang 16, 16, si Pablo ay hindi pa siya naligtas. Dahil hindi natin makikita dito na siya ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, no? Wala kang makikita rito kahit pagbalik-balik ta rin natin. But the Lord said unto him, go thy way. Ang sabi niya, no? For he is a chosen vessel unto me. Sabi kay Ananias, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Verse 16, for I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Kung ating babalikan sa talatang 6, ang sabi sa kanya, magtindig ka, sabi niya, no? At ikaw ay
pumasok sa bayan at sasabihin sa iyo ang dapat gawin. Dahil ipapakita ko sa kanya ang maraming bagay na kanyang tiisin, dahil sa aking pangalan, for my name's sake. So, walang reason upang iwasan ni Pablo ang mga kahirapan ito, Kumbaga, is destined there, siya ay itinalaga doon, Kung iniisip mong si Saul ay ligtas na dito sa mga talatang nabasa dahil ito ang iyong tinanggap na turo at hindi ito sinasangayunan ng iyong Biblia. Ang ating lamang makikita dito that Saul was arrested and detained kasi Ananias ay sinugo sa kanya sa talatang 17. Verse 17. And Ananias went his way and entered into the house and putting his hand on him said, Brother Saul, the Lord even Jesus that appeared unto thee in the way as thou camest had sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it had been scales. And he received sight forthwith and arose and was baptized. Even this part is a miracle. Ang kaligtasan for sa body of Christ, hindi, it's not about miracle. It is by faith, by trusting, kung ano yung sinabi ng Ebanghelyo, Now, ang ating makikita sa ating mga talatang ito ay ganito. Ano ba ating makikita? Paano ka ba naging miyembro sa katawan ni Kristo? Paano tayo naging miyembro ng body of Christ? Ito ba ang paraan kung paano ka naging bahagi sa katawan ni Kristo? Tinanggap mo ang Santong Espiritu, napuspos ka ng Santong Espiritu at ikaw ay nabautismohan sa tubig. Verse 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. That is the Son of God. Ito ang aking tanong, baptized in water, filled with the Holy Ghost. Then later Paul said, I speak in tongues more than you all, preaching Christ in the synagogues that Christ is the Son of God. Ang pangangaral ni Pablo dito ay iba. Tandaan natin to. Marami tayong mga tinapik sa nakaraan. Ibang ebanghelyo ang kanyang ipinangaral that Christ is the Son of God. Christ is the Son of God, declared by the power of His resurrection. Makikita ninyo sa ating mga previous topics titled Delegated War. Ito ang title ng ating pinag-aralan before about the Gospel of God. At paano yung nagkaroon ng, paano yung pangangaral ni Pablo about the Gospel of God, kung paano siya hiniwalay, at ang body of Christ. Tungkol ito sa Gospel of God na unang ipinangaral ni Pablo. This is the first Gospel that Paul ibinahagi niya sa mga Hudyo, dahil siya ay pumunta una sa mga Jewish people. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, sabi niya doon, for I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to the Jew first, and to the Greeks, sa mga Hudyo muna, siya ay pumunta, So, Acts chapter 9, ang kanyang ipinangaral dito ay hindi ang biyaya ng kaligtasan. Hindi ito biyaya ng kaligtasan. Ang ating nasaksihan sa Acts chapter 9, that salvation through faith and becoming the first member in the body of Christ is not there, Wala pa doon. Iyon ang hahanapin natin, Para sa akin, hindi nakikita ko, yung nakikita, hindi ko nakikita doon, Ating nasaksihan na si Pablo at that point of his life ay naging membro ng Kingdom Church. Siya ay naging bahagi ng member ng Kingdom Church. Siya ay naging bahagi. Napasama, Tandaan natin,
the kingdom program, ang kanilang salvation, it will be revealed in the future. Yung ransom, no, shall be revealed in the future. But sa atin, i-reveal na in this present time, no? Huwag mo munang talakayin yun, no? So, Acts chapter 9, so far, hindi ito pattern, no, upang maligtas ang isang tao ngayon at maging bahagi siya sa katawan ni Kristo. Sa 1 Timothy chapter 1, si Pablo ay tinuringan siyang isang pattern. Ito ba ay referring sa Acts chapter 9? Walang pattern dito, no? Acts chapter 9, dahil ang ating kaligtasan sa dispensation of grace of God ay hindi ganito ang paraan. Ano bang paraan ng ating kaligtasan? Paano ba paraan ng kaligtasan sa panahon natin? Katulad ba yung experience ni Pablo doon sa Romans, sa roads of Damascus? For by grace are you saved through faith, and it is the gift of God. Nandun ba yung mga pangangaral niya doon? That we are complete in Christ, we are accepted in the beloved, we are justified by faith. Meron ba mga pangangaral ngayon doon na ipinakita sa Acts chapter 9 verse 3, no? Ephesians chapter 4 verses 3 to 6, aking basahin. Hindi boring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang sabi ni Pablo. Ito yung klase ng kaligtasan sa mga naligtas, no, in the body of Christ. Endeavoring to keep the unity. There is a unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Now let us just be honest. Kapatid, mga kaibigan, ano, na nakikinig, no? Let us be honest. Sa aklat ng mga gawa, mayroong higit sa isang bautismo. Mayroong higit na isang bautismo sa Acts, no? Sa Book of Acts. Ngayon, ano ang sabi niya doon? Ibig bang sabihin na there was no unity of the faith? Sa aklat ng mga gawa, mayroong higit sa isang bautismo. Ang sinasabi sa Efesyo, chapter 4, verse 5, there is only one baptism. Ibig sabihin, there was no unity of the faith. There was no unity of the faith. Sa ayaw sa gusto natin, itong talatang ito ay hindi magmimit. Ano? So, ang sabi niya dun sa tayo ay naligtas into one body, endeavoring to keep the unity of the Spirit. In verse 3 to, chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 3. In the bond of peace. In the book of Acts, there are two baptism. Sabihin ko na directly, spiritual baptism and water baptism. Si Pablo, there is an instruction for the body of Christ, there is only one baptism. So, maging tapat lang tayo, no? Maging honest lang tayo. Tanggapin mo ang salita ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao, no? Kahit sinong mga aral, no? Apart from the scripture, hindi ko kayang tanggapin, no? Personally, my position is this. Sa pag-aaral ko ngayon sa salita ng Diyos, until Acts chapter 9, ang programa para sa body of Christ, wala pa. Bago tinawag ni Jesus si Pablo bilang apostol sa mga Hentil at magsimula bilang unang miyembro ng body of Christ, siya ay naging miyembro, no, sa kingdom program. I stand that Paul became a member of the kingdom church, no? O naging bahagi siya ng kingdom program, no?
Kapatid, ang aking posisyon tungkol sa ating pinag-aaralan si Pablo, ang unang miyembro ng katawan ni Kristo. Ang entity na itong katawan ni Kristo ay isang sikreto. Remember that, it is a secret hid from God. Kung hindi mo makikita itong bagay na ito, hindi ko alam kung saan tayo tutungo, no? Since the world began, malinaw na sinasabi ng Ephesians chapter 3. Basahin ninyo, no? Ang nagsasabi sa iyo, hindi ako, kundi yung salita ng Diyos. Ang ipinahayag ni Jesus kay Paul sa Ephesians chapter 3. No? So, since the world began, ito ay isang sikreto. Unang ipinahayag lamang ito kay Pablo. Hanggang sa huling talata ng ating nabuksan ngayon, ay hindi pa natin nakita doon that the body of Christ is existing in Acts chapter 9 until verse 20, ano? So, napakaraming mga Kristiyano in this present time na ayaw tanggapin this mystery, ano? Sasabihin ko sa iyo, kapatid, the major division of your scripture is the kingdom program and the mystery program. Pag hindi natin na rightly divide itong dalawang entity na to, o these two dispensation, magkakaroon lang tayo ng tinatawag na magkahalong turo. Yung turo para sa kingdom program ay ihahalo para sa mystery program, which is the body of Christ. They are under the law, circumcision, yung kingdom program, at ihahalo natin ngayon sa mystery programs, which is the body of Christ revealed to Paul under grace. Ihahalo natin yung mga bagay na para sa bansang Israel. Kaya nagkakaroon ng mixed doctrine. Kaya nagkakaroon ng hindi maisara yung eternal security dahil nagtuturo ng eternal security, pero lumalabas na kailangan gawin mo ito. At kung hindi mo gagawin ito, tayo ay mahuhulog sa kamay ng Diyos in Hebrew. Diba? So, hindi ganun yung right dividing in the word of truth. So, pansamantalang ating puputulin ang ating pag-aaral, mga kapatid, at muli nating itutuloy ito sa susunod na mga araw. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Pag-pray po ninyo ako, and ito na yung aking patuloy na dalangin sa Diyos na ako ay magpapatuloy na magbahagi sa kanyang salita. So, maraming salamat sa Panginoon dahil sa privilege na makapagbahagi ako through live streaming. No? Today, hindi ko na kailangan na pumunta sa maraming tao. Dito lang sa online. So, ito na yung best way para sa akin na i-share mo ang salita ng Diyos. No? So, maraming salamat. Let me close in prayer. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong muli na privilege na binigyan mo personally ako at ang mga kapatid na makakapanood sa programang ito sa aming topic about kung kailan nagsimula ang church na napakahalaga bilang isang Bible believers na makita namin itong major division ng yung scripture na hindi magkaroon ng mixed doctrine sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Lord, aking pong dalangin ang programang ito, pagpalain mo ang mga nakikinig, bigyan mo sila ng wisdom, desire, na Panginoon, alam ko po na mayroon kayong layunin para kami ay lumago sa aming pananaw ayon sa iyong mga salita. At marami pong salamat sa patuloy mong biyaya sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na Lord, yung mga makakarinig sa mga messages na aming tinalakay at sa aming pang mga tatalakayin sa mga darating na panahon. Maraming pong salamat. Ito ang aking hiling na may pasalamat sa tanging matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen and amen. So, maraming salamat, mga kapatid, and to God be the glory.